Sa mata ni Angelina, ang mukha ni Benjamin ay naging demonyo. Bakit? Bitter na tanong niya. Kahit na ayaw mo magkaanak, hindi mo naman kailangan magsabi ng masasamang salita. Cold ang mga mata ni Benjamin habang nakatingin sa asawa. Paano kapag sinubukan mo? Kasi hindi ko kinlarong sarili ko. Huminga ng malalim sa Angelina at umiwas ng tingin. Natatakot siya. Na-curious si Benjamin sa reaksyon nito. Ngumiti siya habang nangaasar. Hindi mo naman iniisip na ipagbubuntis mong anak ko, hindi ba? Sinamaan siya ng tingin ni Angelina. I suggest na seryosohin mong warning ko. Kilala mo naman ako. Mas malala ang actions ko kaysa sa mga salita ko. Huwag mo kong subukan kung gusto mong mabuhay, sabi ni Benjamin at pagkatapos tumingin sa labas. Napakuyom ng kamao si Angelina at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Kailan naman na hindi kita bibigyan ng anak? Alam mo namang kinamumuhian kita. Ang pinakamabilis ngayong gawin ay divorce. Hindi lang sa kanya ang baby. Kapag nanganak siya, gagawin niya ito para sa sarili niya. Kapag lumaki ang bata, sasabihin niya na patay na ang tatay nito. Hindi pa ngayon ang oras. Pag-uusapan natin ito ulit kapag ayos ng mom ko," sabi ni Benjamin. Mas kalmadong tono nito ngayon. Siguro ay effective ang mga sinabi niya. Na-realize niya na hindi itong gusto ng lalaki. Kung ganoon, basta't huwag mo na itong pahabain, sabi ni Angelina. Nagsalubong ang mga kilay niya at medyo nag-alala. Magsisimula nang magpakita ang signs na buntis na siya kapag pinatagal pa nila. Hindi na niya ito may tatago at paniguradong mapapalaglag ang bata. Masyado ka nagmamadaling makipaghiwalay sa akin. May kailangan ka bang gawin? Tanong ni Benjamin. Sinusubukang hulihin siya. Biglang tumalbog ang puso niya. Hindi, wala namang urgent. Sadyang ayoko nang makasama ka. Wala pa bang makapagsasabi sa'yo na sobrang suffocating manatili sa tabi mo? Hindi sila maglalakas loob na sabihin ito kahit naisip na nila to. Dry na sagot ni Benjamin. Oh, hindi na nakapagtataka na ayaw mo sa akin. Nakangusong sabi ni Angelina. Pero nakakasuffocate na hindi ko masabing gusto ko. Nag-isip si Benjamin at inisip na mali ang pagkakaintindi nito sa huli. Walang lalaki ang kayang makitang asawa niya na nakasuot na parang prostitute para i-escort ang ibang lalaki. Prostitute na kagad kapag naka-slip dress? Ang pakikipag-socialize sa lalaki escort na matatawag? Paano naman kayong mga lalaki na nakikipag-socialize? Sagot ni Angelina. Kahit natusukan mo pa ako ng kutsilyo ngayon, sasabihin ko pa rin na wala akong mali kagabi. Para bang galing sila sa magkaibang planeta, maliban sa parehas silang tao, sobrang opposite nila sa lahat. Ngumiti ito na nakakatakot. Isiniksik ni Angelina ang sarili sa gilid. Hindi ako umiinom kaya paanong iinom ako kasama ng iba? Hindi ako iinom kahit na bumagsak ang langit. Kailanman hindi niya iniisip na pabayaan lang ang mga bata sa tiyan niya. Kahit na bankrupt ng company ng tatay niya, hindi niya ibebenta ang katawan niya para sa pera. Ang sagot ni Angelina ay napaalis ang galit ni Benjamin. Nakarating na sila sa mansyon ni Benjamin. Lumbas kagad si Angelina pagkatigil ng kotse na para bang natakas ito. Pinanood ni Benjamin ang mapayat nung likod at sinabi sa driver, "Sa office." Nakahinga ng maluwag si Angelina pagkakita sa umalis na kotse. Pagkatapos niya magpahinga ng tanghali, dumating siya sa Montenegro Industries ng mga 2:30 p.m. Napagdesisyonan niyang ibenta ang mga assets ng tatay niya para bayaran ang utang. Gusto niyang ipakita na kaya niyang magbayad bago maghanap ng investors. Na-offend niya ang mga managers ng River City Bank at Silver Linings Bank kagabi. Ang dalawa ay malinaw sa hindi magpapautang sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Angelina. Kung uminom ka kagabi, paniguradong sosobra sila sa gagawin sa'yo, sabi ni Sian. Hindi ka ganong babae at hindi kita papersahin na gumawa ng ganon. Tumango si Angelina at sinabi, hindi ko pa rin naman ito gagawin kahit persahin nila ako. Namula si Sian habang tumatango. Inayos ko ng list ng mga iilang kilala sa Avonsville. Lahat sila'y kayang magbigay ng pera para isalbang kumpanya natin. Kailangan mo lang kumbinsin ang isa sa kanila at masasagip na tayo. Kinuha ni Angelina ang list at mabilis na tinignan nito.
Sa list ay may mga pangalan, genders, company names, current net, at contact information. Ang ilan sa kanila ay may phone numbers habang iba'y wala. Paano ko tatawagan ng iba na walang contact information? Tanong ni Angelina. Ang mga walang contact information ay mga hindi ko mahagilap. Kailangan natin silang kitain mismo sa company nila. Sagot ni Sean. Tinignan ulit ni Angelina ang list. Ang pangalawang pangalan dito ay si Benjamin Ilagan. Benjamin Ilagan, male, Sterling Group, net worth over 15 billion, contact information, none. Namula si Angelina. Ganon kayaman si Benjamin Ilagan? Kinuha niyang baso ng tubig sa table at uminom para itago ang anxiety niya. Safe estimate lang yan. Ang net worth niya ay mas mataas pa dyan. Siguradong sagot ni Sean. Siyang bumuo ng Sterling Group nung pasimula pa lang ang internet. Kaya kung gaano kasikat ang internet ngayon, ganun siya kayaman. Okay, sayang nga lang at wala akong mahanap na kontak niya. Kailangan mong pumunta sa Sterling Group para makita siya. Sasamahan kita kapag napagdesisyonan mong makipagkita sa kanya. Umiling si Angelina at sinabing, hindi ko siya kikitain. Kinuha niyang pen at nilagyan ng cross ang pangalan ni Benjamin. Kailanman ay hindi siya papahiramin nito. Kapag nangutang siya dito, papahiyain lang siya nito. Dumaan si Angelina sa drugstore pa uwi. Bibili siya ng ointment para sa pasa niya. Pagkatapos magrekomenda ng pharmacist ng mga products sa kanya, bigla siyang nagtanong, safe ba ito gamitin sa buntis? Mas okay na iwasan ito. Buntis ka ba? Tanong ng pharmacist. Tumango si Angelina. Kaagad ibinalik ng pharmacist ang mga products bago ipasa sa kanya ang bote ng pills. Gaano na to katagal? Hindi pa nagpapakita ang bump mo pero ngayon ang magandang time para uminom ng calcium supplements. Lagi itong nire-recommend ng mga doktor sa mga buntis. Umuwi si Angelina dala ang calcium supplements mga kalahating oras ang lumipas. Lagpas dinner na pero nag-iwan pa rin si Mrs. Bustamante ng pagkain para sa kanya. Anong binili mo, madam? Tanong ni Mrs. Bustamante pagkakita sa drugstore logo ng bag na hawak ni Angelina. Tinago ni Angelina to sa likod at sinabing, para sa pasako, meron tayo para dyan dito sa bahay. Maraming mga gamot dito. Ipaalam mo lang sa akin kung may kailangan ka. Kukunin ko to para sa'yo. Nakangiting sabi ni Mrs. Bustamante. Sige, aakit na ako, sabi ni Angelina at pagkatapos pumasok sa kwarto niya. Nagulat siya dahil nagkasalubong sila ni Benjamin. Nakita niyang laman ng bag na tinatago ni Angelina. Bakit ka nagsinungaling? Nakatingin ito sa calcium tablets. Kailangan mo bang sabihin sa iba kung anong klaseng gamot ang iniinom mo? Tanong ni Angelina. Namumulang mga pisngi niya pero stable ang tono niya. Kaagad siyang umalis pagkasabi nito. Nilagay niya ito sa drawer at pagkatapos naligo. Hindi na pwedeng ganito. Malalantad ang lahat kapag hindi pa siya umalis kaagad. Ang lahat ng check-up reports niya ay nasa kwarto niya. Malalaman ni Benjamin ang lahat kapag chinek itong room niya. Si Angelina ay nakaupo sa dulo ng kama habang gulo-gulo ang isip niya hanggang sa nakalimutan na niya ang gutom niya. May biglang kumatok sa pinto. Bumalik siya sa wish at binuksan ang pinto. Si Master Benjamin ay nasa kwarto na niya, madam. Halika na't kumain ka na. Nakangiting sabi ni Mrs. Bustamante. Nawala ang anxiety ni Angelina. Sa mansyon, maliban kay Benjamin, tinrato siya ng maayos na lahat. Siguro inaalagaan siya ng mga ito dahil bata pa siya. Pagkadating niya sa dining room, maraming pagkain sa table. Hindi ko to kayang ubusin. Mrs. Bustamante, samahan mo kong kumain. Nakangiting sumagot si Mrs. Bustamante. Kumain ka hanggang kaya mo, madam. May rules kami. Hindi ako pwedeng lumagpas doon. I see, sabi ni Angelina. May mga anak ka na ba? Dagdag pa niya. Ngayong wala si Benjamin, mas naging relax si Angelina. Oo, at nasa college na sila ngayon. Kasing edad mo rin sila. Bakit mo natanong, madam? Namulang mukha ni Angelina habang nakangiti at sinabing, gumagawa lang ako ng mapag-uusapan. Narinig ko rin na nagbabagong figure pagkatapos manganak pero ang ganda mo pa rin. Hindi ako pala kainong buntis ako kaya hindi ako lumagpas sa 110 pounds. At hindi nagbagong figures ko. Hindi ba obvious ang bump mo nang buntis ka? Oo, madam. Mukhang nasa 5 to 6 months pa lang akong buntis kahit na 7 to 8 months na akong buntis. Hindi nga nila napapansin na buntis ako kapag maluwag ang suot ko.
Na-inspire si Angelina nang marinig niya ang mga sinabi ni Mrs. Bustamante. Inilapag niya ang tinidor at kutsilyo pagkatapos kumain ng kaunti. Kailangan niyang bantayan ang figure niya para hindi obvious ang baby bump niya. "Bakit hindi ka na kumakain, madam?" Tanong ni Mrs. Bustamante nang napansin niya na sobrang konti ng kinain nito. "Hindi ako nagugutom," sagot ni Angelina. "Hindi mo na kailangang mag-iwan ng ganito kadaming pagkain para sa akin next time. Ayoko tumaba. Hindi ka naman mataba. Ayoko mag-workout kaya mas maganda kung babantayan ko na lang ang kinakain ko." Bumalik si Angelina sa kwarto niya at binasa ang report mula sa last check-up niya. Sinulat ng doktor ang next appointment niya. Kailangan niya pumunta sa ospital kapag 3 months pregnant na siya. Tumingin siya sa petsa sa file at nakitang bukas na pala ito. Humiga si Angelina, tinawakan ng tiyan niya. Gusto niyang maramdaman ang babies niya pero wala siyang naramdaman. Hindi siya masyadong nagsusaka ngayong buntis na siya, pero ibang appetite niya kaysa dati. Gumising si Angelina ng maaga kinabukasan at pumunta sa ospital. Mas maraming test ang kailangan gawin sa araw na to dahil kaunting reports lang ang makukuha sa tanghali. Kumain muna siya sa malapit. May tumapik sa balikat niya at may nakita siyang pamilyar na mukha. Lumingon si Angelina at nakitang itsura nito. "Ikaw nga ito." Si China ay may suot na puting dress at black na blazer. "May sakit ka ba?" tanong niya. "Nandito lang ako para sa routine check-up," sagot ni Angelina. Ayaw niya masyadong kausapin ito pero walang balak ito na hayaan lang siya. "Hindi ka pa kumakain, tama? Hayaan mo kung bilhan ka ng lunch. Kasalanan ko yung last time kaya gusto kong humingi ng tawad sa'yo." "Hindi ako galit. I see. Well, gusto ko lang naman kitang kausapin kahit saglit. Wala akong gustong gawin na masama," sabi ni China habang nagkukunwaring may inosenteng expression na para bang ang paghindi nito sa imbitasyon ang pinakamasama nitong kayang gawin. Sa huli pumayag si Angelina na kumain kasama siya. Kailangan na wala siyang kinain para sa blood test na kinuha sa kanya kaninang umaga. Kaya gutom na siya. Pumili sila ng restaurant sa malapit at umupo. Nag-order si Angelina ng 2 simple na vegetable dishes. Si China naman ay nag-order ng 2 salads. "Hindi ako kumakain ng heavy meal para sa lunch. Kailangan kong i-maintain ang figure ko," sabi ni China nang napansin niya ang shock na expression ni Angelina. "Pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Benjamin. Narinig ko na gustong-gusto ka ni Madam Consuelo at ayaw na mag-divorce kayo. Mahihirapan ka." Uminom ng tubig si Angelina at tinanong, "Bakit hindi mo ni-nominate ang sarili mo nung naghahanap ng asawang nanay ni Benjamin?" Bitter na tumawa si China at sinabing, "Nagta-travel ako sa labas ng bansa noon. Kaya wala akong idea sa nangyayari. Kasal na kayo pagkadating ko." "Oh, coincidence nga naman," sabi ni Angelina. Tumaas ang kilay ni China. "Nagsususpecha ka ba sa akin? Walang makaka-question ng pagmamahal ko kay Benjamin. Ayaw niya ng mga bata, kaya tinanggal kong uterus ko. Magagawa mo ba yon?" Napatigil si Angelina. "Hindi na ako kumpletong babae. Kailanman hindi na ako magkakaanak pero wala akong regrets. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya." Proud na sabi ni China. Mukhang naghihintay siya na purihin siya sa pagiging matapang at espesyal. Si Benjamin ay baliw at ikaw din. Sinasaktan niyang ibang tao kapag nababaliw siya at sinasaktan mo din ang sarili mo. Ang tanga mo naman sa pananakit sa sarili mo para sa kanya, sabi ni Angelina. Nagbagong ekspresyon ni China kaagad at mas naging cold ang tono nito habang sinasabi, "Anong alam mo? Kailanman na hindi sumasama si Benjamin sa mga babae pero willing siya sa akin." "Mali ka. May nagugustuhan siyang tao, China. Tigilan mo ng pagiging tanga para sa kanya," sabi ni Angelina. Magulo ang emotions niya kaya nagsalita siya ng hindi nag-iisip. Nainis siyang tumahimik pagkatapos ng sabihin ito. Bakit siya affected sa ginawa ni China? Kapag nalaman ni Benjamin na binunyag niya ang sekreto nito, paparusahan siya nito ng malala. Saglit lang na na-freeze ang mukha ni China bago siya tumawa na para bang joke ito. "Imposible yan. Imposibleng gusto ka ni Benjamin. Hindi ko sinasabing akong gusto niya. Ang sinasabi ko'y ibang babae." Bumuntong hininga si Angelina. "Mas imposible yan," sigaw ni China. "Walang ibang babaeng nakilala si Benjamin. Kilala ko siya sa loob ng 10 taon at ang kapatid ko naman ay close sa kanya ng 20 years. Mas kilala ko siya kaysa sa kahit na sino."
May nag-snap sa utak ni Angelina. Sa ilang sandali hindi niya alam ang totoo sa hindi. Walang rason para magsinungaling sa kanya si China. Pero kung hindi nagsisinungaling si China, edi ano yung mga nakita niya sa computer ni Benjamin? Sino nagsabi sa'yo na may iba pang gusto si Benjamin? Saan mo nakuha ang impormasyon na yon? Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi mo palagay si China kahit na sigurado siya na walang ibang babae si Benjamin maliban sa kanya. Umiling si Angelina at sinabing, opinyon ko lang ang sinabi ko. Hindi ko ganun kakilala si Benjamin katulad ng sayo. Nag-iba ng instant si Angelina pagkatapos niyang kumalma. Na-realize niya na hindi simple ang mga bagay at ayaw niyang madamay. Gusto niya lang ipanganak ang babies niya at mamuhay ng tahimik. Tinakot mo ko. Akala ko ay may nakita kang kasama siyang babae. Kumalma si China pagkarinig dito. Si Benjamin na hindi katulad ng iniisip mo. Galit siya sa mga babae at bata. Alam mo ba kung bakit ayaw niya ng mga bata? Casual na tanong ni Angelina. To be honest, wala akong idea. Ayoko rin namang malaman. Kung ayaw niya sa mga ito, ayaw ko rin, sabi ni China. Pagkatapos nagsalubong ang mga kilay niya at sinabi niya sa sarili niya, mabait siya sa akin. Sumuko na si Angelina sa pagbabago ng isip nito. Ang lahat ay may freedom of choice. Ang importante ay alam mo kung paano kaharapin ang consequences ng mga choices na yon. Iniisip niya na hangal si China, pero sa mga mata ng iba, ang desisyon niya na ipinanganak ang anak nila ni Benjamin ay katangahan din. Pagka-serve ng pagkain sa sobrang gutom niya, nagsimula siyang kumain kaagad. Maraming iniisip si China kaya nawalan ito ng gana. Sure ka ba na hindi ka na in love kay Benjamin? Tanong niya. Sure ako. Tumangos sumagot si Angelina. Hindi siya maintindihan ni China. Bakit? Siya'y maaasahan at gwapo. Tumingin sa kanya si Angelina at sinabing, kung kailangan akong papiliin sa pagitan ninyo, mas pipiliin kita. Sa ganitong paraan hindi siya masasaktan. Nagulat si China sa sagot nito. Bakit? Ikaw ba? Nag-wave ng kamay si Angelina at sinabing, ginagawa ko lang to ng example. Basta magets mo sinasabi ko, okay na yon. Nakampante si China dahil mas naging okay sa paningin niya si Angelina. Iniisip niya kung paano na si Angelina lang ang gumagawa ng paraan para ma-maintain ang company ng tatay niya pagkatapos nitong mamatay. Hindi mapigilan ni China ang maawa dito. College ka palang tama? Tanong ni China. Uminom ng tubig sa Angelina at pagkatapos sumagot. Graduating na ako next year. Narinig kong tungkol sa company ng papa mo. Ang utang niya ay walang kinalaman sa'yo dahil namatay na siya. Dapat ay mag-focus ka sa pagka-graduate at i-enjoy ang buhay mo. Advice ni China. Saan ka makakahanap ng pera para bayaran ang utang ng papa mo? Huwag mong i-push ang sarili mo ng ganito. Yumuko si Angelina at hindi sumagot. Ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay sinasabi na isuko na lang niya ang Montenegro Industries. Hindi maliit na halaga ang $125 million. Kahit ang sarili niyang nanay ay pinapasuko siya. Pero si Sean ay lagi siyang sinasabihan kung gaano kaganda ang bago nilang product at ang lahat ay aangat basta ba malagpasan nila ang obstacles na to. Si Angelina ay laging nakikipaglaban sa magkaiba niyang thoughts. Binayaran ni China ang lunch nila nung patapos na silang kumain. Ang pagkain nila ay puro gulay, kaya hindi mahal ito. Kaya naman hindi na nagpumilit si Angelina na magbayad. Ibigay mo sa akin ang number mo, sabi ni China habang papalapit kay Angelina pagkatapos magbayad. Anong point? Sabi ni Angelina. Si Benjamin Takoy malapit na mag-divorce kaya naman wala nang rason para magkita pa tayo ulit. Medyo sumama ang loob ni China dahil sa pagtanggi nito. Pero natuwa siya nung maisip niya na hindi na niya makikita si Angelina ulit. Totoo yan. Kapag nangyari yun, ako lang ang tanging nasa tabi ni Benjamin. Sabi ni China habang nakatingin kay Angelina bago umalis. Mga 2:30 p.m. na-meet na ni Angelina ang doktor na tumatanggap ng lahat ng results niya. Tinignan ng doktor ang mga ito at sinabing, mukhang okay naman ng lahat pero mukhang fraternal twins ang dinadala mo. Nanigas si Angelina sa kinaupuan niya. Gusto mo pa rin ba silang ipalaglag? Tanong ng doktor. Ang probability ng pagkakaroon ng fraternal twins ay katumbas ng pagkapanalo sa loto. Kaya nakahit ka ng jackpot. Ang lakas ng kabig ng dibdib ni Angelina. Naririnig niya ang tungkol sa fraternal twins pero hindi pa siya nakakita in real life.
Kapag napagdesisyonan mong magpa-abort, ang pinakamagandang gawin ito ay sa first trimester. Kapag mas lalo ka pang naghintay, mas mataas ang risk. Masama itong bagay para sa'yo't sa mga bata. Ngayon, nagkakaroon na sila ng hugis sa loob mo, sabi ng doktor. Doktor, hindi ko na sila ipapalaglag. Gusto ko silang ipanganak. Mabuti. Sagutan mo mga forms na to at ako na magbubukas ng file para sa'yo. Mga 4 ng hapon nung natapos si Angelina sa ospital. Siguro dahil maaga siyang nagising at hindi pa nakakahanap. Kaya sobrang antok niya. Sumakay siya ng taxi pa uwi, dumiretso sa kwarto niya at natulog. Halos gabi na nang nagising si Angelina. Nakatulala siyang nakaupo sa kama. Parehas walang laman ng utak niya at tiyan. Alam niyang gutom siya pero hindi siya makagalaw. Nang biglang tumunog ang phone niya. Kaya sinagot niya ito. Angelina, kinontak mo na bang mga pangalan sa list na binigay ko sa'yo? Si Sean ang nasa kabilang linya. Yumuko si Angelina, huminga at sinabing, hindi pa, bukas ko pa to gagawin. Weekend bukas, hindi mo sila dapat istorbohin. Siguro tawagan mo sila ngayon? Sabi ni Sean. Sure, sagot ni Angelina. Kailangan ko pa bang ipadala sa yung kopya ng list? Tanong ni Sean. Okay lang, nandito naman ang list. Sagot ni Angelina. Subukan mong tawagan ng iba sa kanila ngayong gabi. Siguraduhin mo na tunog sincere at alam ko. Saan ka pala nanatiling ngayong nakuha ang bahay mo? Tumingin si Angelina sa guest room na tinutuluyan niya at sinabing, may nirerentahan akong lugar. Huwag kang mag-alala sa akin, ayos lang ako. Okay Angelina, maghihintay ako ng good news galing sa'yo. Hindi malasahan ni Angelina ang dinner niya. Pagkadating niya sa kwarto, tinawagan na niya ang mga nasa list. Pagkarinig ng mga ito ng pangalan niya, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagsalita. Kaagad siyang tinanggihan ng mga ito at binaba ang tawag. Inabot siya ng 20 minutes para matawagan lahat. Lahat sila ay nireject siya. Wala sa kanilang gustong marinig ang bagong product ng Montenegro Industries. Natalo na siya kaagad bago pa siya magkaroon ng chance na lumaban. Kailangan na ba niya talagang sumuko? Kapag ginawa niya to, mawawala habang buhay ang Montenegro Industries. Biglang bumigat at nakakasuffocate ang kwarto. Inihagis ni Angelina ang mahabang cardigan at lumabas ng kwarto. Ang salay laging walang laman at tahimik ang bahay. Sinuot niya ang cardigan at lumabas ng bahay. Naglalakad siya ng walang patutunguhan. Nagbiglang marami siyang naalala. Nakita siya ng lahat bilang heiress ng Montenegro Industries at walang kailangang ipag-alala sa buhay. Walang nakakaalam kung kailan malamig ng pagkain at ang gabing may sakit siya ang dinanas niya. Isang black na luxury sedan ang nasa neighborhood. Bumagal ito at tumigil, mabagal na binuksan ni Benjamin ang mga mata niya. Mula sa bintana niya, nakita niyang babaeng nakakrouch sa ilalim ng streetlight. Mahigpit itong nakayakap sa mga tuhod niya. Ang balikat ni Angelina ay nanginginig mula sa pag-iyak. Ang kotseng ito ay sobrang bilis na lumagpas kay Angelina. Tumingala siya at nakita niya ang blurry na tail lights ng Rolls Royce sa dilim. Kotse ba yun ni Benjamin? Pinunasan niya ang mukha niya, kinalma ang sarili at naglakad. Papunta sa bahay. Nakita niya ang kotseng nakaparada pagdating niya. Naghintay siya sa labas para pagkapasok niya, nasa kwarto si Benjamin. Ang hapdi ng mata niya. Nakatingin siya sa mga bituin sa langit. Bago pa niya mapansin ito, isang oras na pala siyang nakatayo. Dinala na ng driver ang kotse sa garahe. Nakabukas pa rin ang mga ilaw sa living room pero walang tao. Normal na ang pakiramdam ni Angelina, kaya naman mabagal siyang pumasok sa bahay. Sa veranda sa second floor, si Benjamin na nakabihis ng gray na robe at nakaupo sa wheelchair. Paubos ng wine niya, pinanood niya si Angelina na nakatayo sa labas na isang buong oras. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip nito, kung bakit nakatayo ito ng isang oras sa lamig. Dahil hindi ito gumagalaw, nagbiblend na siya sa mga puno sa tabi niya. Maraming nakilala si Benjamin na mga matatalino pero konti lang ang worthy na tumatayo sa tabi niya. Pero si Angelina isang exception. Hindi niya ito kinukonsiderang matalino dahil pinoprovoke siya nito kahit na alam nito kung anong klaseng lalaki siya. Siya ay isang hangal. Pero pagkakita niya sa miserabling mood nito, naapektuhan nito ang mood niya. Ito'y feeling na hindi pa niya nararamdaman dati. Siguro ay dahil ito sa malamig na hangin pero ang bigat ng ulo ni Angelina pagkadating niya sa kwarto. Nilabas niyang makapal na blanket sa closet, binalot niya ang sarili niya at nakatulog siya ng mahimbing. Pagkagising ni Angelina kinabukasan, maliban sa sticky feeling masaya siya.
Naligo siya, nagpalit ng malinis na damit at bumaba. Sinundan niya ang amoy ng pagkain mula sa dining room at kaagad naman siyang hinaina ni Mrs. Bustamante. Kumain na ba siya? Tanong niya. Hindi pa bumababa si Master Benjamin. Pagkarinig dito, ininom ni Angelina ang gatas at kumain ng isang toast bread. Pagkatapos, inubos niya kaagad ang breakfast niya. Tapos na siya sa loob ng 5 minutes. Ganon ka ba katakot, madam? Pangasar ni Mrs. Bustamante. Hindi ako natatakot. Ayoko lang na makita siya, sabi ni Angelina. Pagkatapos tumingala siya at dinagdag. Hindi ako komportable kapag nakikita ko siya. Magiging okay ka din pagkatapos niyong magsama ng matagal, sabi ni Mrs. Bustamante. Uuwi ka ba para mananghalian? Hindi, may kailangan akong gawin sa campus ngayon. Kaya naman hindi ako kakain sa bahay. Sige, sasabihan kong driver na ihatid ka, sabi ni Mrs. Bustamante. Umalis siya para sabihan ng driver. Kaagad siyang pinigilan ni Angelina at sinabing, okay lang, magta-taxi na lang ako. Sa kanya na lang ang driver. May dalawa tayong drivers. Ang isa'y para kay Master Benjamin at ang isa'y para sa mga kakaibang gawain. Kukunin kong isa para sa'yo, sabi ni Mrs. Bustamante. Hindi mananalo si Angelina laban sa kanya. Pagkadating nila sa campus, humarap si Angelina sa driver at sinabing, thank you, makakabalik ka na ngayon. Hahanap na lang ako ng paraan para makauwi mamaya. Pagkatapos umalis ng driver, isang dilag ang lumapit kay Angelina, tinapik nitong balikat nito at sinabing, Angelina? Sinong Portia cutie na yon? Hindi in-expect ni Angelina na makakasalubong niya ang best friend niyang si Teresa Luwiet sa entrance ng campus. Teresa, sa tingin ko hindi na ako makakasama sa iyo sa graduate school. Napatigil si Teresa at sinabing, dahil ba ito sa pamilya mo? Narinig kong tungkol sa papa mo. I'm sorry. Ngumiti si Angelina at sinabing, sa totoo lang, ayoko talagang pumasok sa graduate school. Alam kong iniisip mong pakakasalan ng boyfriend mo after ng graduation, tama? Sabi ni Teresa. Kailan mo ko ipapakilala sa kanya? Nagulat si Angelina. Sa nanay lang niya sinabi ang tungkol kay Clarence. Ang mga kaibigan at classmates niya ay walang idea kung sino ito at ang alam lang nila ay may dinidate siya. Naghiwalay na kami, sabi ni Angelina. Huminga siya ng malalim at sinabing, alam mo bang pakiramdam kapag may taong sumira ng tiwala mo? Akala ko siyang pinaka-best na lalaki sa mundo, pero isa lang siyang scam. Pinulupot ni Teresa ang braso niya sa bewang ni Angelina nung nakita niyang namumulang mga mata nito. At sinabing, kalimutan mo na yan, Angelina, bata pa tayo. Isipin mo na lang yung lesson na natutunan mo. Paniguradong mas may makikilala ka na better. Mas okay na dumepende ako sa sarili ko kaysa sa isang lalaki. Tumawa si Angelina. Kailangan nating masaktan para mag-grow. Napabuntong hininga si Teresa. Ikaw ay sobrang love-struck dati bago ang summer break, pero tignan mo na kung gaano ka nakamature ngayon. Umiling si Angelina at sinabing, sana lang ay maalagaan ko sarili ko pagkatapos ng graduation. Siyempre, ikaw lang ang tanging double major na kilala ko na top sa class sa parehas na majors. Sky's the limit para sa isang taong katulad mo, sabi ni Teresa. Namula ang cheeks ni Angelina mula sa papuri. Sa 5 ng gabi, sila Angelina at Teresa ay magkasamang umalis ng campus. Plano nila mag-dinner na magkasama. Pagdating nila sa campus gates, kaagad na tinuro ni Teresa si Tamor na nakapark sa daan. Angelina, hindi ba yun si Mr. Tamor na naghatid sa'yo this morning? Nandito ba siya para sunduin ka? Tumingin si Angelina na nakabukas na window ni Tamor. Tumingin siya sa driver at tinignan niya din siya nito. Nagulat siya. Hindi ba't sinabihan niya na ito na huwag siyang sunduin? Ano nangyayari? Lumapit siya sa nakaparadang kotse at binuksan ng driver ang pinto ng backseat para sa kanya. Ano yun? May hinang sabi ni Angelina. Dahil nandito si Teresa, may ingat ang driver. Mag-usap tayo sa kotse. Sumikip ang dibdib ni Angelina. Umalis ka na if busy ka, Angelina. Lumabas tayo sa susunod, sabi ni Teresa. Tumango si Angelina at sinabing, treat ko next time. Nag-wave ng kamay si Teresa at sinabing, hindi na kailangan ito. Tawagan mo ko kung may kailangan ka na kahit na ano. Umalis ka agad ang kotse pagkaupo ni Angelina. May ginawa ka ba para magalit ulit si Master Benjamin, madam? Tanong ng driver. Tumaas ang kilay ni Angelina at sumagot. Wala, siya bang nag-utos sa'yo na sunduin ako?
Oo, sabi nito ihanda mo sarili mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Angelina habang nag-iisip. No way, nasa campus siya ng buong araw. Kailanman hindi niya nakita si Benjamin kaya bakit magagalit to? Marami siyang pinuntahan these past few days pero wala siyang kahit na anong clue. Tumigil na siya sa kakaisip nung sumakit ang ulo niya. Dumating sila sa bahay ng 5:45 ng gabi. Pagkatigil ng kotse, bumaba si Angelina, nagsuot siya ng house slippers at napansin na mag-isang nakaupo si Benjamin sa living room. Nakasuot ito ng green na shirt habang ang sleeve nito ay naka-roll up. Kaya kitang mga baraso nito. Cold na tumingin si Benjamin kay Angelina. Okay, sabi nito. Umupo siya sa couch sa kabila nito. May laptop sa may coffee table. Ang screen nakaharap sa kanya at isa itong surveillance footage. May kama sa footage at sila ni Benjamin ang nandoon. Kumulong dugo ni Angelina pagkakita dito. Napatayo siya, tinurong laptop at sumigaw. Manya ka ba? Bakit ka nag-install ng camera sa kwarto ko? Nainis siya. Gusto niya makalimutan na 3 buwan na nasa isang kama sila. Si Benjamin isang lantang gulay sa loob ng 3 buwan na yon. Kaya hindi niya ito nakita bilang lalaki. Kahit na sophisticated ito tignan sa public, hindi ito elegante sa kwarto. Ito ang rason kung bakit hindi niya matanggap na nakasurveillance pala siya sa loob ng 3 buwan. Walang nagsabi sa kanya na may mga kamera sa kwarto nila. Ang nanginginig na katawan ni Angelina ay medyo nagpakalma ni Benjamin. Bakit may na-assume na akong naglagay ng mga kameras? Nalaman niya na ang naglagay ng mga kameras ay ang nanay habang may sakit siya. Gusto nitong makita kung inaabuso ba siya ng mga caretakers niya. Hindi niya kayang magalit sa nanay niya kasi alam niya na ginawa niya ito ng may best intentions. Nakuha niya mga footage mula sa nanay niya at pinanood ito buong araw. Kumulong dugo niya pagkatapos panoorin ng videos. Kailanman hindi niya inaasahan na si Angelina ay ganung babae. Oh, nanay mo? Sabi ni Angelina, pero hindi pa rin siya mapakali at galit pa rin siya. Paano niya nagawa yun? Dapat man lang sinabihan niya ako. Kailanman hindi mo inaasahan na magigising ako, hindi ba? Tumingin siya ng masama kay Angelina. Mukhang nag-e-enjoy ka na paglaruan ng katawan ko nung may sakit ako. Namula si Angelina habang paupo siya sa couch. Hindi ako naglalaro. Binibigyan kita ng massage. Ito'y para hindi ka magka-muscle atrophy. Pagkatapos niyang lumipat sa mansyon, pinapanood niya ang mga nurse na nagbibigay kay Benjamin ng physical therapy ng maraming beses at pagkatapos, siya naman ang gumagawa nito. Ginawa niya ito kasi na-awkwardan siya kapag nakaupo lang siya sa kwarto. Bilang taganood ng treatments niyo sa gabi, napapanood ko kung paano gawin ng nurses ang trabaho nila. Ilang sandali lang ang film na denial ni Angelina nakapagpaisip kay Benjamin kung mali lang ba siya ng hinala. Mabuti na nga lang at na-record ng camera ang lahat. Buksan mo't panoorin mo, sabi nito. Nanginginig ang kamay ni Angelina habang pinipindot sa play button. Siyempre alam niyang ginawa niya. Pero hindi niya aaminin na pinaglaruan niya ang katawan nito. Hinawa ka lang naman niya ito ng konti. Hindi niya to gagawin kung alam niya magigising ito. Kung alam niya lang na may kamera sa kwarto, hindi niya hawakan ito kahit na may magbanta pa, napuputulin ang kamay niya. Umiwas ng tingin si Angelina. Ayaw niya makitang laman ng footage. Kahit na, nakikita niya pa rin ang lahat sa dulo ng mga mata niya. Hindi siya dinisappoint ni Benjamin. Ang footage sa laptop ay perfect na weapon laban sa kanya. Malinaw na document nito kung paano niya nilaro ang katawan nito. Huminga ng malalim si Angelina at napagdesisyonan niya na subukan kung madadaan ito sa usap. Magpapaliwanag ako. Ang sabi ng mga doctors ay malapit ka nang mamatay, kaya hindi ko in-expect na gigising ka. Seryoso din ako sa pagbibigay sa'yo ng physiotherapy. Hindi pwedeng mag-focus ka lang sa paghawak ko sa'yo at hindi pansinin lahat ng paghihirap ko. Nakatulong ako sa recovery mo. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Benjamin habang nakikinig sa explanation nito. Hayaan mong akong maghanap ng clip na magbibigay ako sa iyo ng maayos na message. Ayaw patalo ni Angelina at naghanap siya sa laptop. 1 minuto lang, sinarado niyang laptop at tumayo. Shit, iyak nito habang namumulang mukha niya. Nakita mo bang lahat ng yun? Lahat ng footage dito. Nakita mo ito lahat, hindi ba? Gulong-gulo siya. Alam ni Benjamin kung bakit ganito ito mag-react. Siyempre, walang pakialam nitong sabi. Loko ka. Sino nagsabi sa'yo tumingin ka? Sobrang galit si Angelina. Nakakita siya ng clip na hubad siya.
Minsan kasi lalabas siya ng kwarto nang hubad dahil nakalimutan niya magdala ng damit sa loob. Si Benjamin ay wala namang malay kaya naman wala siyang pakialam. Kailan naman hindi niya naisip na may kamera sa kwarto. Ikaw nakahubad kaya bakit mo ko sinisisi? Hindi siya maintindihan ni Benjamin. Sabi nito, maliban sa makinis ka, wala naman masyadong makikita. Ikaw! Nandilim ang mga mata ni Angelina sa galit. Sobrang galit siya. Sino ka para i-judge ang katawan ko? Manahimik ka kung hindi mo alam ang sinasabi mo. Delete ko ng lahat ng ito. Kinuha niya ang laptop at galit na umalis at sinarang pinto ng malakas. Ang driver ay naninigarilyo sa labas kaya nung narinig niya ang mga hysterical na sigaw ni Angelina, paminsan-minsan at nung malakas nitong sinara ang pinto, napabuntong hininga siya dahil wala siyang ma-imagine. Sa buong buhay niya sa wakas, nakakita na rin siya ng babaeng magwawala kay Benjamin Ilagan. 7 ng gabi, dinilit ni Angelina ang lahat ng surveillance footage at ibinalik ang laptop sa coffee table sa living room. Masyado siyang naapektuhan sa commotion kanina. Nagugutom siya. Kaya naglakas loob siyang pumunta sa dining area. Wala doon si Benjamin pero hindi siya makampante. Naramdaman niya na para bang may kamera sa buong bahay at minomonitor nitong bawat galaw niya. Hindi ko alam na may surveillance camera sa master's bedroom, madam. Paliwanag ni Mrs. Bustamante. Si Master Benjamin ay walang kinalaman dito. Siya ang may pinapakialam sa privacy dito. Okay lang, na-delete ko naman ang lahat, sabi ni Angelina. Nawala na siya ng gana pagkatapos kumain ng kaunti. Nilapag niya ang mga kubyertos at humarap kay Mrs. Bustamante. Kakaiba ba ang pagka-bad mood niya kanina? Medyo, sagot ni Mrs. Bustamante. I see, sabi ni Angelina. Bahala na. Para namang kaya niyang tumayot bugbugin ako, tama? Buo ng isip niya dahil wala lang para ritong privacy niya. Open niyang kakaharapin ng mga bagay. Lumabas siya ng dining room. Balak niyang gawin ang gusto niya pero hindi umayon sa kanyang tadhana. Nakasalubong niya si Benjamin habang papunta sa dining room. Hindi ito nagsalita o gumawa ng kahit na ano. Cold lang itong nakatingin sa kanya. May kakaibang charm sa mga mata nito. Malalim ito na para bang nakikita nitong kaloob-looban niya. Dumagundong ang puso niya. Tabi, ang boses nito'y mababa't nakakaakit. Nanigas si Angelina at pagkatapos sumarap sa gilid. Namumulang cheeks niya habang pinapanood si Benjamin na pumasok ng dining room. Iniisip niya na nandoon ito para guluhin siya. Pero bumaba lang ito para mag-dinner. Binatukan niyang sarili niya at bumuntong hininga. Nakita nitong hubad niyang katawan. Ano namang big deal doon? Noong binibigyan niya ito ng massage, nakita rin naman niya hubad nitong katawan din. Hanggang kailan kaya magiging tila aso't pusa si Angelina at Benjamin? Makahanap pa kaya si Angelina ng taong makakatulong sa problema niya sa pera? Kung meron, sino ang taong yon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.